Nagpahiwatig naman si DILG Secretary June V. Remulla na malamang ay lagdaan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang panukalang batas na niratipikahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso para ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataang elections na sa halip na December 1st, 2025 ay isasagawa na ito sa November 2026 kung ganap po itong maging batas. Pero paglilinaw ng opisyal, hindi pa ito pinal at wala pang approval bagamat kinokonsidera ng araw ito ng Pangulo. We have the proposal. The President is considering it already, but it's not final yet. But as of now, the proposed is November 2026. Pero hindi pa final yet. At kaugnay niyan, sang-ayon naman ang marami sa mga nakausap po ng Net25 News and Information na iurong muna sa susunod na taon ang barangay at SK election. Nakukulangan umano sila sa serbisyo ng kanilang kasulukuyang mga opisyal sa barangay. Kunin natin ang live report ni Erlo Bringas. Erlo? Alex, nakakausap natin yung ating mga kababayan kanina at halos marami sa mga nakakausap natin ay pabor na maiurong muna sa susunod na taon ang barangay at SK election. Ang pinakamahalaga daw, Alex, ay kahit maiurong man yung petsa ng eleksyon ay makakaboto pa rin sila kahit anong mangyari. Inaantabayanan ngayon ang paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa batas para sa paglilipat ng barangay at SK election sa Nobyembre ng susunod na taon. Ngayong Disyembre ngayong taon ang nakatakdang BSKE alinsunod na rin sa batas. Pero dahil sa maraming dapat ikonsidera ay nais ngayong ipagpaliban na muna ito at gawin na lamang sa November 2026. Ang Commission on Elections sa COMELEC naniniwala namang papayagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipagpaliban muna ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Naniniwala si COMELEC Chairman George Garcia na maaaring maaprubahan ng Pangulo ang panukala na palawigin pa ang termino ng mga barangay at SK officials. Kapag mangyari yun ay magre-resulta yan sa pagpapaliban ng BSKE. Wala din silang nakikitang indikasyon para i-veto ng Pangulo ang panukalang batas na ipagpaliban ng barangay at SK election sa susunod na taon. Sakali maipagpaliban ay sinabi ni Garcia na mabibigyan sila ng maraming panahon para makapaghanda. Pero para sa ilan nating mga kababayan na nakausap ng Net25 News, halos lahat sila pabor na ipagpaliban na muna ang BSKE at gawin na lamang ito sa susunod na taon. Nakukulangan pa raw kasi sila sa serbisyo ng mga barangay officials, kaya naman nangihinayang sila kung mapapalitan kaagad ang mga ito sakaling mag-eleksyon. Yes sir. Bakit? Para may sabay na lang din sa national elections. Meron naman sir, may ibang nagawa, yung iba ganun pa rin. Sa akin, okay lang. Bakit? Masyado na tayong bawas sa utang eh. Kaya siguro sana sa susunod na eleksyon, sa susunod na taon na lang. Kulang pa yung ginagawa kasi nila eh. May mga plano pa kasi sila sa barangay eh, na hindi nila tutupad eh. Kaya kailangan tuparin muna nila yun. Ilang street vendors din ang nagsabi na wala namang kaso para sa kanila kung inilipat sa susunod na taon ng eleksyon. Dahil anuman ang mangyari ay boboto pa din sila. Okay lang naman kung yun ang ikabubuti. Pero sa tingin niya ate, dapat mas matagal yung termino nila. Siguro, kung halimbawa kung maganda naman, siyempre, maganda, magiging sila pa rin yung barangay kung halimbawa maganda ang pamamalakad nila. Okay lang naman po kasi maganda naman po yung pamamahala ng barangay namin eh. Tsaka nakakapaghintay pa naman yan. Kung makakaboto naman next year, okay lang naman po sa amin. Wala namang kaso doon, no? Opo, wala naman pong kaso. Mapamaaga or mapamaurong, pareho lang? Parehas lang po, boboto at boboto pa rin kami. Kung aaprubahan ng batas na maging standard ang term limit na kung saan ang mga barangay chairman, councilors, kagawad ay magsisilbi ng 2 consecutive 4-year terms, habang ang SK officials ay limitado na lamang sa single 4-year term. Lain din ang adjustment na may align ng term length, partikular sa mga kasalukuyang opisyal na 2 taon lamang makakapagsilbi. Maalala ang Oktubre ng 2023, sinagawang huling barangay at SK election matapos ang maraming postponements. Ang DILG nakapagsumite na raw ng proposal para ipagpaliban ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Sinabi naman ni DILG Secretary John V. Remulla na nakapagsumite na rin sila ng proposal kay Pangulong Bongbong Marcos para ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections. Kumpiyansa naman silang aaprubahan ito ng Pangulo.
Samantala, Alex, nilinaw ni Interior Secretary John Vic Remulla na hindi pa yan ang final at pag-aaralan pa yan ng Pangulo. Ayan yung kanyang paglilinaw matapos kasi may kumalat sa ilang mga pahayagan na ililipat na next year yung barangay at SK election. Ang COMELEC naman, nagpahayag na kung mapapayagan ito ng Pangulo ay mahaba-haba na raw itong panahon para sila makapaghanda pa para sa barangay and SK election. Alex. Okay, Erlo, dahil sa tanong mo na gusto ba nilang ipagpaliban, no? Marami sa ating mga kababayan dyan na gusto nga nilang palawigin pa ang serbisyo ng kanilang mga opisyal dyan sa barangay. Natanong mo ba kung ano ang nagustuhan nila? Na-quantify ba nila or ano bang mga kalidad ba na serbisyo na naibigay ng kanilang barangay officials dyan? Well, Alex, yung ilang nakausap natin, no, ang importante sa kanila yung presensya nitong mga barangay officials sa mga panahong lalo na yung gabi na dapat ay nag-iikot yung marami sa kanila sa mga barangay para matiyak yung kanilang seguridad. May mga areas kasi dito sa Metro Manila na kung kailan na gabi ay doon dumatake yung mga nanggugulo kaya naman na mga kriminal para at least ay panatag sila doon sa kanilang sitwasyon. Kaya yung marami sa mga kababayan nating nakausap, Alex, parang nanghihinayang sila, parang ang bilis naman yata kung sila mag-e-election uli at baka mapalitan at hindi naman sa sinasabi natin na baka yung susunod na papalit hindi na rin gawin yun, pero hanggat maaari daw ay sana'y mas tagalan pa yung termino ng mga barangay official, Alex. Ayun, sa madaling salita, yung peace and order sa kanilang barangay ay nagagawa naman ng mga opisyal. Pero meron sigurong ilan dyan na nananahimik lamang na ayaw nila doon sa kasalukuyang opisyal at gusto na nilang palitan na Erno, di ba? Well, Alex, di natin masabi, no? Pero baka may siguro may hindi na natin na-tsempo ang kanila. May mga kababayan tayo na kumbaga sa PC, naubos na yung pasensya doon sa kanilang mga official na barangay dahil sa ibang pagkakataon hindi nila makita, lalo na sa usaping peace and order doon sa kanilang mga barangay. Actually, may makaalam tayong barangay na medyo laging may gulo or may mga nagkakaroon ng rambulan, hindi makita yung ilang mga official ng barangay para responde doon sa gulo na yon, Alex. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Erlo Bringas. Mata natin dyan sa lungsod ng Quezon.